This was really years in the making. At yun, kahit siya nagugulat na nandito ho kayo para suportahan yung unang libro. Sabi ni Atom, para raw siyang nanganak. So, para siyang nagluwal ng isang bata. So, tama naman, no? Parang isang nilalang na isinilang galing sa UP Press. So, Yes, so muli magandang hapon po sa ating lahat. I'd also like to acknowledge the presence of Atom's parents, of course, the most special people in his life, Ma'am Carol and Sir Mike. Good afternoon po sa inyo. So, maraming salamat sa GMA Public Affairs. Palakpakan ho natin sila kasi sila ho ang katuwang natin sa paglulunsad na ito. Ang world-class na GMA Public Affairs, ang sa pangunguna ni Nessa Valdelion, na team ni Nessa. Palakpakan ho natin sila. Kailangan kayo ng doble ingat dahil hindi natin alam kung anong pwede mangyari. okay, go. So, that is a sneak peek po of the stories that we will be able to read about, of course, in this new book by Atom Aralio called A View from the Ground. Excited ka ba, kapatid? Oo, galing-galing kasi nakita natin yung prosesong yan. Ang tagal niya mag-decide kung ilalabas yung libro o hindi. Ngayon, tatawagin natin siya. Of course, ito na po ang inaabangan ninyong lahat. Of course, may we call on stage Mr. Atom Aralio. Greet them, Thomas. Go. Thank you. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ako, sobrang nakakataba ng puso. Thank you for coming. Medyo maulan sa labas, makulimlim. Pero I'm so happy that you made the time today para mag-attend nitong aming book launch. Thank you so much. Di ko akalain na ganito karami ang darating, pero I'm so thankful that you guys are here. Sit there first. So, We'll just ask you a few questions. Oo. We'll just ask you a few questions. Ako lang nakaupo. yes, of course, as the author. So, kami naman, so sanay ka mag-interview, pero for this afternoon, tatanungin ka lang namin ni Noel Okay. ng ilang mga questions. Lead us through the process sa paglabas, sa pagsulat at paglabas nito libro. The process. Wow. What a question. Actually, ngayon ko lang siya na po-process. Ngayon ko lang din na pag-iisipan kung ano yung nagpo-motivate sa akin to write these stories. I think it goes back to an overflow of emotions. Like, hindi mo alam kung saan mo ilalagay yung iba pang mga bagay na gusto mong sabihin, gusto mong express na hindi magkasya kahit sa isang 40-minute documentary. And I mentioned before na marami kasi mga bagay na hindi nakaka-capture ng camera eh. Mga sinasabi ng case studies habang nag-lunch kayo together or habang bumabiyahe kayo sa isang pang location, nakikipagkwentuhan sa inyo, o di naman kaya ikaw habang pauwi ka na, naisip mo na parang ganito pala yung nararanasan nila or kakabit pala nito yung ganito pang issue. So, I think it's basically writing a book is cheaper than therapy. I think. Or easier than therapy. Ay, ako naman, Atom, I'm curious kasi I work with Atom po on the Atom Aralio specials. So nakakatuwa na makita yung mga kwento dito ng taas, 'di ba? Pero I'm sure a lot of our guests here also watch your shows, 'di ba? Pero kung magbibigay ka ng isang teaser sa kanila ng something that they will be able to read in the book, Oh, ano yung pwede mong i-share? na wala Hindi sa... pa natin nakita o Meron ba? napanood? I think ang naging approach ko dun sa pagsusulat, in general, I think dahil sa pag nag-host ako ng programa, kasama talaga doon sa storytelling yung presence ng host eh. Hindi mo may tatanggal na ipapakita ng camera yung reaction mo, yung interaction mo sa mga case studies ay bahagi ng kwento.
So, naging approach ko sa pagsusulat, parang lalo ko pang sinubukang ilayo yung sarili ko doon at maging mas observational. But having said that, ironically, sa written word, minsan mas may express mo pa kung ano yung nasa isip mo talaga eh. Dahil ang daming ibang paraan para isingit yung mga bagay na yon through description or through, again, yung mga nabanggit ko kanina, mga bagay na hindi rin natin naipalabas sa telebisyon. So hindi ko maisip kung wala namang spoilers dito. Marami lang mga heavy emotions. Emotions and mababasa sound sa mga bites I banda. get, no? I guess na hindi na palabas sa TV, gano'n. Definitely. Maraming mga sound bites, maraming mga eksena behind the scenes. And also, again, parang mga ruminations or mga insights na nakala ko habang ginagawa yung mga stories. We'll save the questions because we'll ask the students to ask you later, no? Wow, may students yung dito. mga Patikim pa lang estudyante. yun. Patikim yan.